Unang-una sa lahat, congratulations. Grabe yung success ng Lihim. Nag-sync in na ba sa'yo na since you released that nung August, ngayon almost 10 million na yung streams sa Spotify at sobrang trending sa TikTok at sa social media? Thank you po. As of now po, syempre I'm super happy and medyo kinakabahan lang sa mga susunod na mangyayari. Yan, sobrang happy. Oo. Siyempre, nung nalaman mo na unti-unti na yung pagtaas niya sa sa Spotify at sa iba't ibang platforms, ano yung una mong reaction at naramdaman? Ano po, syempre na-shock kasi as an artist po, yung goal ko lang is makarelate yung tao sa mga songs ko. Yun lang po talaga yun and hindi ko in-expect na yun ang mangyayari yung ganon. So, syempre, tas yun, super happy talaga. O syempre, para sa mga nakapakinig na nung Lihim, alam na namin yung kung ano, what is the song all about. Pero, briefly describe, ano ba yung Lihim? Bakit talaga siyang kalihim-lihim at talagang patok na patok? Bakit? So, what's the song about? What's the song about? So, syempre, ano yun, Lihim Secret. So, ito, para to sa mga taong hindi nila maamin. Yung tunay na nararamdaman nila. Kahit na alam nilang may something na nangyayari sa kanila, wala lang silang lakas ng loob. Aminin yun. So, ayun. Yun yung pinaka-point nung... Sa tingin mo ba, ganyan yung naging rason, yung relatability, yung pagiging nakaka-relate yung audience? So, bakit naging hit yan? Sa tingin mo, ano naging rason? Oh, yeah. Ano po kasi, yung history ng kaya nabuo yung Lihim na thought is like, sa TikTok world po, alam natin na medyo sobrang kapag gusto na ng tao, magti-trending talaga yung content mo. So, nung mga times po na yun, nag-scroll ako ng mga videos, like, tapos uso nun sa TikTok yung, kumbaga, yung mga topic na about, wala kayong label, yung mga ganun, like yung word na situationship. Usong-uso po nun. So, meaning nun parang, meron kayong something pero hindi nyo, wala kayong label. So, in short, hindi nyo maamin sa isa yung tuloy na nararamdaman nyo. So, sa TikTok po talaga galing thought na yun. Siyempre, Arthur, you were launched a year ago lang, diba? Pero you've been doing music na for quite some time. And because of that, sobrang successful mo na in just a short period of time. Ano nararamdaman mo? Grabe yung pag-angat ng career mo, ng music career mo at ng mga songs mo. Sobrang, happy pa din and sobrang thankful sa mga taong nakapaligid sa akin kasi po, kundi dahil sa kanila, hindi po ako mapupunta dito sa support nila. Tapos, sa mga fans na laging nakikinig from the start. And yes, of course, Warner Music Philippines. Sobrang laking tulong po nila sa akin. Lalo na sa growth ko as personal and as an artist na speaking of Warner, magsi-celebrate ng 30th anniversary at Warner at may handog ka na version mo ng Your Universe. Tell us something about it. Sobrang hit nung Your Universe. May pressure ba na gawan mo ng sarili mong version, yung hit song na? Actually po, sobrang honored ako na napunta sa akin yung Your Universe kasi yung song na yun is like, fit talaga siya for Arthur Miguel na parang, as an cover artist, parang Arthur Miguel approved siya, parang ganun. So, kaya sobrang happy ako na napunta sa akin yung song and syempre, Rico Blanco yun, di ba? Tapos, I really like the song. Nung in the process of making the cover, dun ko lang na-appreciate na ang galing palang magsulat ni Rico Blanco ng song na yun. So, ayun po. What can we expect more from you after itong success ng Lihim at itong paparating na Your Universe? So, more songs to come and then siguro album sana next year and syempre more improvements pa sa akin. So, siguro yung 2023 na Arthur is like, yun pa lang yung starting. Siguro meron pang mas better na Arthur Miguel na coming soon. So, sino bang ma-expect namin na artist that you want to collaborate with in the future? Ang artist ko lang po kasi, my inspiration po kasi sa lahat ng to is dalawa lang talaga, si Taylor Swift and then si Moira. So, ayun. So, siguro if dito sa si Moira. Sobrang fan po talaga ng Moira.